Isang mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po ay Enero 7, 2024 o ng linggo ng taon at ngayon po ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Marahil marami sa atin ay bumati o tumanggap ng pagbating Happy Three Kings. Pero ang linggong ito ay hindi patungkol sa mga pantas. Ito'y hindi tungkol sa Three Kings. Ang ating atensyon ay dapat nakatuon, nakasentro kay Jesus, hindi sa mga tinatawag nating Haring Mago. Ang kapistahang ito ay naghahatid ng isang katotohanan na si Jesus ay hindi lamang para sa Israel, kundi para siya sa lahat na kinakatawan ng tatlong Haring Mago. If you are aware, if you look at the portrait, how the artist portrays the three kings, diba mapapansin nyo may kulay puti, may kulay itim, at may haring kulay kayumanggi. They are representing the world. And according to history, their name were Melchior, Gaspar, and Baltasar. Their name were not mentioned in the Bible, pero paano natin malaman na may tatlong hari? Nalalaman natin na may tatlong hari sa pamamagitan ng kanilang mga handog na regalo. Dahil yung kanilang handog ay tatlo. Mayroong naghandog ng ginto, naghandog ng kamanyang, at naghandog ng mera. Now, some says they were wise men from the east, experts in reading heavenly bodies like the stars, the sun, the moon, mga pantas, mga dalubhasa. But again, whatever it is, let our attention focus on the child Jesus, not on the three kings, because the feast of the Epiphany is not about the three kings, but it's all about the first appearance of Jesus to the public. Kaya sa linggong ito, tatlong mahalagang punto ang nais kong ibahagi sa inyo. Una, ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ni Jesus ay nagpapaalala sa atin na dapat nating hanapin si Jesus. Dahil si Jesus ay hindi nakatago o hindi nagkukubli. Ang naghahanap, makakasumpong. Kaya, mga kapatid, hanapin natin ang Diyos. Nakakalungkot lang na pangyayari sa buhay ng tao. Marami sa atin hindi mahanap si Jesus sa dahilang abalang-abala tayo sa mga bagay na hindi naman importante. Abalang-abala tayo sa maraming bagay katulad ng nangyari sa buhay ni Herodes. Ang mga taong hindi makita si Jesus ay magiging katulad ni Herodes. Magiging ligalig, malungkot, problematic, mukhang stress at balisa. At iyon ang karanasan ni Herodes. Kapatid, kapag makita mo si Jesus, mapapawi ang iyong lungkot. Kapag makita mo si Jesus, you will be filled with feelings of joy and happiness that are difficult to describe. Ang tawag natin ito sa Tagalog, mayroon kang tuwa, mayroon kang galak. At yun ang nararamdaman ng mga tatlong haring mago. Kaya, sa linggong ito, sa pasimulan ng bagong taon, hanapin si Jesus. Pangalawang punto na nais kong ibahagi sa inyo. Alam nyo, madali lang mahanap si Jesus eh. Bakit? Kasi bibigyan kaya ng palatandaan upang siya'y matagpuan. Bibigyan kanya ng palatandaan upang siya'y masumpungan. Anong palatandaan? Sundan mo ang liwanag. Ang liwanag ng tala, dahil ang liwanag ang siyang gagabay sa atin upang tayo'y hindi maligaw. Kapag susundan mo ang liwanag, hindi ka maliligaw. Ang taong nasa liwanag makakakita ng katotohanan. Kaya mamuhay sa liwanag, huwag mamuhay sa kasinungalingan, huwag mamuhay sa kataksilan, huwag mamuhay sa kayabangan. Kapatid, lumayo tayo sa kadiliman dahil delikado sa dilim. Mapanganib sa dilim, sundan ang liwanag dahil ang liwanag ang siyang maggagabay sa atin upang matunton, upang matagpuan at masumpungan ang Diyos. Sa buhay natin,
ang buhay ay parang isang paglalakbay. At sa ating paglalakbay, meron tayong mga sinusundan katulad ng pantas. May mga tala din tayong sinusundan sa ating buhay. Sa mundo ngayon, maraming star o maraming tala na nagniningningan. Meron tayong tinatawag na mega star, yung mga superstar, mga diamond star, star of the season, star of the night, Hinahangaan natin ito. Iniidolo natin sila. Pero ang magandang itanong, ito bang mga tala, ito bang mga star na ating hinahangaan, itong mga star na ating sinusundan at iniidolo, hinahatid o dinadala ba tayo kay Jesus? Iyan ang magandang tanong. Hinahatid ka ba ng iyong mga iniidolo kay Jesus? Kapatid, ang hamon sa atin ay magningning tayo. Paano? Dalhin, ilapit mo ang iyong mga anak, ang iyong asawa, ang iyong kaibigan, ang iyong kapwa, tungo sa liwanag na Jesus. Kapag ikay nasa liwanag, masusumpungan mo ang tunay na katotohanan. At panghuli at pangatlong punto na nais kong ibahagi. Kapag matagpuan na natin si Jesus, katulad ng karanasan ng tatlong mago, katulad ng karanasan ng mga pantas, magbago na tayo. Kasi ang sabi ng Ebanghelyo, nag-iba sila ng daan pauwi at hindi na bumalik kay Herodes. Kapatid, bagong taon, dapat bagong buhay. Bagong taon, bagong ikaw. Ang pagbabago ay nasa iyo. It's your decision and decide to change. Katulad ng mga pantas, lumapit, magpatira pa, at sambahin natin ang Diyos. Dahil ito ang paanyaya ng Salmo. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. At sa araw na ito, sa linggong ito, pinapalalahanan tayo na ang misa ay isang konkretong patunay ng pagpapakita, ng pagpapahayag at ng pagpapakilala ng Diyos sa ating buhay. Sa misa, si Kristo mismo ang makakatagpo mo. Sa misa, matatagpuan mo ang liwanag. Sa misa, magliliwanag ka. Sa misa, babaguhin ka ng Diyos. Isang maligayang kapistahan ng dakilang pagpapakita ng ating Panginoon. If you love and like this reflection, kindly share it with your friends so that many will be blessed. Amen.